meron siyang Myriad Productions. Ito yung nagsusupply ng mga equipment. Let's say, pag may special event, pati mga tao, meron siya. So, this early. Kasi wala pa naman siyang 10 years as a superstar eh. And I was so amazed that he arrives ahead of schedule. And one of the things that I really liked about him is his business ethic. Sabi niya, he never likes making people wait because in the same way that he doesn't want his time wasted, he doesn't want to waste the time of other people. The Pod Network Entertainment. Hello and welcome to another fruitful edition of Best 10 Bets. Ako po si Butch Francisco. At ako po si Leo Katigbak. And I said fruitful because ang ating topic ay tungkol sa mga celebrity investors. Na parang alam ho ni Butch. So ako ho ngayon ay parang meron lamang at magko-comment. Hindi, actually, ito yung sa pagkakaalam ko lamang. Again, kung meron kayo alam na magaling mag-invest na artista, paki-share sa amin. Pakipadala daw ho kay Butch kasi kukunin niyang investor. At number 10, Bilis! Okay. lalagay ko si Julius Babaw. Okay, binili niya yung lupa sa tabi ng bahay nila ngayon. And that's a good investment, ha? Kasi Actually, real estate and art are the best investments right now. yun lang kasi, maganda lang kasi doon, katabi mo. So, okay, just in case, kung halimbawa, nawag naman sana, let's say, nangailangan sila na, which I doubt will happen, pwede mo pagbili yung kalahati. Or, let's say, pwede nag-asawa yung dalawang anak nila, pwede nilang magkakapit-bahay na lang sila. O, yun ang pinakamasarap na investment kasi hanggang pagtanda nila, pati yung mga apo nila, nandun, within, di ba, throwing distance lang. Yung, Kung gusto silang maging kapitbahay. given the choice, bakit ayaw ba maging parent si Julius, saka especially si Tintin, Bersola, Babaw? So, mas matanda pa ako sa kanila. Hindi, kaya nga ako sakali, hypothetical. Siyempre, ayaw mo maging nanay si Christine? Masaya ako sa magulang ko eh. Ba't ako maghahanap ng iba? Oo nga, that didn't speak well of me, no? Oo nga eh. Oo. Okay, balik tayo kay Julius Babaw. So, Okay, hindi, yun na nga. So, si Julius Babaw, sige, aside from the fact na, well, binili na nga nila yung lote na katabi nila, na magandang investment, art. Ang dami niyang paintings. Sa dami ng paintings siya, kung sakasakali mang dumating ang panahon na wag naman sana at na feeling ko at hindi naman dadating, knock on wood. Yung sa dami ng paintings, ano na lang yan, mamimitas na lang yan ng mga nakasabit sa pader. Iba nga, sa sobrang dami ng paintings siya, nasa sahig na eh. Number 9. Sa OG Diaz. Ito kasi di ba nasa Showbiz Linggo, nasa ABS-CBN kami pareho noon. Sinare niya sa akin ng mid-90s na meron siyang binibiling lote sa BIR subdivision sa Antipolo. 4,000 pesos a month lang hulog. Sabi ko, Uy, that's really good. sabi ko, go! Sabi ko, magandang ano yan. Kasi nag-umpisa pa lang siya that time eh. Meron after that, nagtayo pa ng lugawan yan. Tapos, nagpagawa ng mga townhouse sa may Kamuning area. And then, of course, he's on top of his game now. Yan sa kanyang YouTube channel. Yeah. I actually like watching it. I find OG, I actually find him balanced. Real. Huh? And very real. Oh yeah. Yeah. I've always thought he was objective. That's why I favored listening to him over others. Hindi, kasi hindi. Tsaka hindi, ang puso niya actually, for all the things na sinasabi niya sa kanyang show na pagka kasi commentator ka naman sa entertainment, may masasabi ka hindi magugustuhan ng iba. Pero generally... Dito nga, hindi na nga tayo commentator eh. Maraming nagdi-disagree sa mga sinasabi natin, nababash pa tayo. Yung puso niya medyo, busilak naman. Kaya lang... I agree with that. In all of the years that I've known OG, I mean, we're not close, but interactions with ABS, he always struck me as a genuinely kind person. Well, at least the last time na nakita kami, parang ang tingin pa rin niya sa akin, yung he respects me as his senior pa rin. Kasi, di ba, sa ABS naman nun, mas matanda ka, di ba? Naano talaga ako sa kanya. Sa industriya. Number 8 na ako. Wow. Si Marvin Agustin. I agree with you with this one. Because probably if I had a list, I'd include him higher in the list. Not that Pero noong una, business failed yan ha. Hindi ko masyado siyang bet noong umpisa. Kasi mga 2008,
nagre-rent siya ng bahay sa White Plains for 45,000 pesos a month. Nang iniisip ko, bakit ka mangungupahan ng 45,000 pesos a month? Of course, pera naman yan. Hindi ko pera. Alam mo, sa totoo dami-dami mong pinapakialaman. Kasi di ba sayang din, na imbes na ihulog mo sa something that will eventually be yours. So, pero meron na mayata siyang bahay na ngayon. Hindi ko alam. Lahat ng restaurants na pinartner niya, kasi I think nagiging industrial partner siya noon sa mga sumusam. Pinatronize ko lahat yun. Nagkaroon siya ng problema nung nagtinda siya ng kutsinilyo sa New Year's pero Eve back. ang feeling ko it's really more of a hiccup in the it happens naman even to the best restaurants. But ako lang there was a time that I met with Marvin and I was so amazed that he arrives ahead of schedule. And one of the things that I really liked about him is his business ethic. Sabi niya, he never likes making people wait because in the same way that he doesn't want his time wasted, he doesn't want to waste the time of other people. And I really appreciated him for that. I think we were supposed to have an event in Pineapple Lab in Makati. Pagkatapos, I met him in a restaurant that he was setting up. But this was just before the pandemic. So yun hindi natuloy. Pero nagulat ako talaga na ang klaro-klaro at ang ayos-ayos kausap ni Marvin. And to me, I always admire people who respect other people's time. Nung nagkaroon ng problema yung kutsinilyo niya, he was humble enough na mag-apologize. Oh, yeah. At tapos, ngayon na perfect na niya. And then, yung mga goodies niya, okay naman daw. No, I think the problem there was really more of a coordination problem. And that was the time na I think nagka-problema rin yung kitchen nila So, maapektuhan talaga. It's one of those things. So, you get to be overcommitted. But I like his work ethic. Na-overwhelm siya siguro. Yeah, but I like his work ethic. Yeah. Ay, Diyos ko naman, ikaw naman bang mag-advertise na yung kutsinilyo mo, kaya lutong-lutong, tapos gano'n ka ng gano'n ng plato. Siyempre, ang dami-daming maiengganyo na bumili. So, some people were disappointed. Ngayon naman, bawing-bawi na siya. Oo naman. Successful na siya ngayon as an entrepreneur. 7. Alden Richards. I actually agree with this one also. Meron siyang Myriad Productions. Ito yung nagsusupply ng mga equipment, let's say pag special event, pati mga tao, meron siya. So, this early, kasi wala pa naman siyang 10 years as a superstar Pero, ganito kaaga, namuhunan na siya. Ang kagandahan ng pagka kinuha mo ang Myriad Productions niya, pwede mo siyang i-incorporate as host. Di ba? Meron ang ganda-ganda ng event mo kasi pati host mo, Alden Richards. So, ang ginagawa mo, pinapackage deal mo siya? Hindi ako. Hindi. Pero I think, mga ilang, baka hindi naman sa lahat, pero marami ako na-attendan na events na Myriad ang nag-supply ng mga equipment, siya host. Hindi, tsaka si Alden is very, very good PR. I remember in one of the restaurants he owns, and that restaurant too. Near ABS-CBN. I forget the name. This was before the pandemic pa. We went there. We were supposed to have lunch. Kasama ko si Mr. M. Tapos another friend of ours was going to treat. Pagkatapos biglang nung naka-order na kami and everything, tapos when we were asking for the bill, biglang hindi na. Alden had seen us in the CCTV and he called. Nakita niya si Mr. M dun sa tapos biglang sinabi niya na he comped the entire meal. And the thing is, birthday treat nung isa naming kasama. So nag-usap ko, sinuwerte ka. Bigla kang hindi naman ganun karami yung in-order namin. Pero ang feeling ko, I mean, he in the same way that marketing is key, PR is also very, very. I mean, those are the kinds of actions na goes a long way in you remembering na and to think taga-GMA siya, taga-ABS kayo ha. Number 6. Aramina. So, si Hazel, ang dami-dami niyang negosyo ngayon. Mayroong beauty products, may beauty care line, skin care line, lahat ng line meron siya. Except for line sa mukha dahil nga maganda nga ngayon yung mga binibenta niya mga produkto. Tapos, coffee shop, yung Hazelberry, na pagkasarap-sarap ng kanya mga cheesecake. Yun naman kasi libre. Libre. Nabigyan niya ako ng isang lata ng cheesecake. Ay, grabe ka naman. Sinasabi mong mabait sila at saka dahil nabigyan ka ng libre. At least ako isang lata lang yun. Tapos I didn't even want to accept it. Kaya lang kasi inaabot na niya sa at saka masarap talaga. Binili ko na. Nang hindi niya alam. As a matter of fact,
si Patricia Javier nung araw, Mm. di ba meron yan, di ba may wellness center sila ng kanyang husband, si Rob Walcher. Meron silang binebenta yung mga produkto. Tinitiyak kong pag bumili ko, wala siya. Kasi others di pa babayaran eh. Kasi negosyo yan eh. Unang-una, Wala akong masabi kasi I'm not familiar with the bait-bait ng business. tao. Ang bait-bait ng Well, tao. yan, masasabi ko naman, mabait naman si Aram. Pay siya sa negosyo after her 7th attempt. Hindi lang siya agad bumigay. Pero kaya ngayon, matagumpay na No, siya. but that's why you also have to give credit to a lot of these entrepreneurs. Kaya, di ba sinasabi mo nga yung kay Marvin kanina, his first venture wasn't a success. Wala na, bibihira naman yung on the get-go, successful ka na eh. Lalo na kung halimbawa, ikaw yung tipo na serious na nag-i-invest at hindi naman ningas kugon, you will keep trying and trying and perfecting it until you hit the right formula. And this is somebody who hit the right formula at number 5, si Joel Torre. Formula ng kanyang inasal. Yes. O, diba? Doon sa Granada Street, yung napagkakamalang Gilmore, yung kasi nagtitinda ng parol. Ang liit-liit ng tindahan nun. Nakakain pa ata ako dun eh. Ilan na yung branches siya ngayon, tapos nagpa-franchise pa siya. Dahil lang sa manok, di ba? Dinala naman niya yung yung sarap ng Bisaya dito sa Maynila. Specifically, Okay, Bacolod, okay. di ba? Yes. Ilonggo, di ba? He brought it here. Masarap naman talaga eh. So, para yan comfort food yan eh. Pag halimbawa, minsan wala ka maisip na, sa JT sana tayo pumunta. Yun. Pero si-share ko o ba to? Alam ko talaga nung araw, ibubulong ko na lang. Hindi mga siguro mga circa 2008, 9. Doon lang sa isang restaurant, 20,000 na ang income niya a day. Yun ang alam ko. Again, yung sinabi mo nga na pagka hindi mo alam kung sa kakain, when in doubt, di mag-JT's manukan, safe. Di ba? Okay. So, and congratulations. Sigurado ka pang masarap. Oo. At saka mabait pa si Joel Torre. Ayaw naman. Diba? Number 4, Sharon Cuneta. Ewan ko kung alam mo tong kwentong to, pero nangyari ito doon sa lumang opisina mo sa ABS-CBN, yung mga cubicle pa lang. Nung naalala mo yung ABS-CBN, parang cottage industry pa lang, nung bagong, nung mga 90s. Na ang opisina namin nandun sa bodega. Di ba mahilig siya sa alas? Kasi ang mga Gamboa naman talaga, sila, nanay niya, si Elaine Gamboa, si Ellen Gamboa, mahilig sila talaga sa alahas. So, di ba mga networks, lagi sa mga studio, lagi may mga alahera na dumadayo dyan. Oo naman, nakikita mo. Yan alahera tsaka masahista. Lahat yun. Tapos, ito, pinapakita. Doon ako, habang di ba meron siyang Sharon Cuneta show. So, waiting lang siya ng recording niya. Tapos, dinilatagan siya ng mga alahas. Sabi niya doon sa isang brilyante, sabi niya, ang dainty, no? Pero, ito yung dainty niya kasi yung laki ng lumang 25 centimos. Diba? Naalala mo kung gano'n kalaki pa yung lumang 25 centimos. Sa kanya, dainty yun. Ayun, she invested well on jewelry and then... I think art and real estate. Yeah. Sa bahay nga lang ako ni Sharon nakakita ng Juan Luna eh. Ako hindi naman. Bukod sa museum. Sa museum. Bukod sa museum, sa bahay ni Sharon ako nakakita ng Juan Luna. It's very elegant the way the only thing that was in the room was the Juan Luna and a spotlight. O sabi ko, the girl has taste also. Kung ako may Juan Luna, ultimo refrigerator ko, tatanggalin ko sa bahay para siya lang yung highlight ng house. Real estate nga, I think talagang she's a firm believer in real estate. At saka hindi basta-basta ang mga pinagbibili niya. Yung may lote siya nung araw sa likod. Alam mo ha. Para ikaw ata yung BIR auditor niya eh. Hindi. Siyempre nagre-research ako. Alam mo yung sa Il Terraso, yung tapat noon sa likod ng Belo Medical Clinic. Il Terraso. Meron siyang lote doon tapos pinatayuan ni Fanny Serrano ng shop. Pagkatapos, kaya lang kasi nabili na. So, Fanny Serrano had to go. Pero parang nilipat naman niya sa iba pang pag-aari niya. So, hindi rin naman naging homeless si Fanny until he passed on. Mamimili siya ng mga ganun, mga properties na magagandang lokasyon. Again, di ba ang sinasabi nga, kapag ka sa real estate, location. Tama.
But I think, Sharon, you really have to give credit to Sharon. Kasi pwede naman sabihin na umasa na siya maging iredera eh. But from a very, very young age, she already had the reputation for being business savvy and smart eh. That's why, di ba, while she had a lot of endorsements, she also had a lot of investments. Hindi kasi nga, I think nakuha niya sa tatay niya si Mayor Pablo Cuneta na nung araw, nung malit pa si Sharon, mapapagawa ng bahay. Tapos, may magagandahan sa bahay nila. O, gusto mong bilhin? O, pagbibili nila. So, lipat na naman sila ng ibang bahay. Hindi pa usap build and sell noon, ha? Hindi, pero ano yan eh, concept yan ng build and sell eh. Generally naman, pag nagbenta ka na ng bahay dahil nagustuhan, malaki na rin markup mo eh. So, that's also a good way for you to invest. Pagka-artista ka, real estate lang naman talaga ang pwede mong puntahan kasi kung magtayo ka naman, let's say, ng gotohan, alangan naman alangan naman si Sharon Cuneta tumao sa gotohan. Diba? Nandun siya sa mga passive income. At number 3, si Luis Manzano. Okay. Ilang fleets ng taxi cab. Around 1991, 92. Nagbumili yung nanay niya na si Vilma Santos, syempre, ng bahay sa Green Meadows. Malaki yung property, pero yung bahay kasi parang limited nga yung kwarto, tatlong kwarto lang. Hindi pa sila kasal ni I think bagong kasal. Okay. Tapos, isang kwarto siyempre para kay Luis. Wala pa si Ryan Christian. Tapos, isang kwarto. I remember Violet Room yun eh. Napunta kay Ate Emeline, yung ate niya. I may be wrong. Ipinasa ka na kay Luis yan because meron siya sarili niya pamilya at meron siyang baby at saka siyempre yung misis niya si Jessie Mendiola. Pinaparenovate ni Luis Manzano. Kundi ba naman talaga napakagaling niya talaga. But ultimo semento ex-deal. So may product placement. So meron siyang channel. Ipapakita yung semento. Biruin mo, pagka libre semento mo, di ang laki-laki na matitipid mo. No? So talagang actually, ito talagang wise investor siya talaga. Magandang araw para sa mga mas nakaka-lurky na storya, Mas masayang kwentuhan. mas nakakautot sa kaligayahan na chismisan. Mga kaabang-abang na storya. Aba, tutok na lagi sa Tambalan Podcast. Ang magaling siya talaga. At saka yung transportation, di ba? At saka alam ko, marami nakikibaka sa kanya na parang sige na nga, magpapasok ko ng ilang taxi dyan. And I'm happy for him that he's taking good care of his money. Hindi naman panghabang buhay itong negosyo na to eh. So while You're telling me? So while ikaw nga parang hanggang nga mag-retire ka mukhang nandito ka na eh. Pero ang maganda kasi diyan, if they have the business sense to plan for their future, they can make the most out of it. They make money while it's there, and then after that, it's the money that they invested that will work for them. At number 2, di nanay niya, si Vilma Santos Recto. Alam naman natin na, di ba, open book ang... Ay, sabi ko, bakit kilala ko yung picture na yan? Sabi ko, ay, yung pala sa pangalan ko. Okay. Interview namin yan nung nagkameron kami ng event sa UP. Okay. Alam natin na hirap-hirap siya. As in talagang hirap talaga. As in kinapos. Pero, ang nakasave sa kanya ay ang kanyang mga investment. Paano ba nag-umpisa yung kanyang paghihirap sa buhay that time? Yung kanyang financial shortage. Nag-produce ng pelikula, yung Pagputi ng Uwak, Pag-itim ng Tagak. Na 3 years in the making na halos ikinabangkarote niya. Bangkarote talaga. Tapos, no, because there were other... tapos, doon lang daw siya nagkaroon ng kaaway, si Celso Ad Castillo, nasa isang away na nabato raw niya. Tapos, yung isang trusted alalay niya nung araw, hindi ito si Aida Pandialan, the late Aida Pandialan, who was very, very loyal and super efficient. Yung isang dating alalay niya, yung mga bills na dapat bayaran hindi binayad, tapos yung pang BIR hindi pinasok. So nagising lang siya, walang-wala na siya. But what saved her? Yung mga previous investments niya. Para lang makaahon do sa mga utang niya, binenta niya yung bahay niya sa Dasmariñas Village.
Binenta niya yung bahay niya sa Tahanan Village sa Parañaque. Binenta niya yung bahay niya sa Marikina. Nakapagbenta pa siya ng isang ektaryang farmland na planted to 52 mango trees na namumunga na mabuti na rin lang at kung hindi baka mataas ang blood sugar niya ngayon kung kakainin niya lahat ng bunga ng manggang yun, no? So, nabenta niya tapos yung naalala mo yung Burlesque Queen. So, yung eksena niya yung Dance of Death. So, Yung pagkahaba-habang single cut. yung Single take. tatlong beses nila in-attempt i-shoot, ayaw niyang gawin. Kasi nga, napaka-daring nun. So, on the final, yung third attempt na nila to shoot it, pinangakuan siya nung producer na, sige, gawin mo yan, bibigyan kita ng Mercedes-Benz. So, ginawa na niya. Hindi naman daw binigay yung Mercedes-Benz. Ginawa niya, bumili lang siya sarili niya. Tapos, nung na-short siya ng pera, binenta rin niya yung Mercedes-Benz. Pagkatapos, lumapit na siya kay Marichu Maceda at kay Esperidion Laksa. Sabi niya, tulungan niyo na ako paano makaahon dito. So, lahat ng pera lang, lahat ng kinikita niya, pinapakita lang ni Marichu Maceda sa kanya, eto ang binayad siya sa pelikulang ito. So, para alam mo lang. Tapos, ultimo raw yung patis na ginagamit sa kusina nila, halos takalin daw. But, swerte niya because, kaya nga si Lucky, di ba? Lucky. Kasi nga, yung, kahit na nakanda, hirap-hirap siya, never siya nawala ng project. Kaya nga sinasabi na ang Diyos, kung ibibigay niya kung ano yung kailangan mo lang. Di ba? At saka ako, sa At akin, hindi ka na pababayaan. ano siya, mabait na tao si Ate V. So, I think also, that's one of the things working for her. She was generous to a fault. So, naloko siya. Pero, maganda rin yung naging balik sa kanya. Yeah. Ang natira lang sa kanya that time, yung Magallanes property, pero may utang pa rin daw yun. Pero ang kagandahan, yung isang restaurant sa Makati na Spanish ang specialty, to this day hanggang kanya pa rin. Na ito yung nasa this is Jupiter Alam mo na kung ang value ng lupa sa area na yan, yung naging poblasyon, gintong-ginto. So, yun talagang sinasabing picking apples. Yun. Kasi nagre-renta sa kanya hanggang ngayon. So, yun pala actually pwede na siya mag-retire. Okay na yung buhay niya. Kaya, again, she also believes in real estate. So, nagawa niya pagiging artista at politiko and then may passive income siya. Number 1 po si Bea Alonzo. Di ba kaya naman sumikat din yung golden visa ng Spain? Di ba? Because she availed. Well, hindi naman siya yung sole reason. But, pero, but she gave it a higher profile also. Siya yung naging muka noon. Pero, indirectly. Pero actually, hindi ka naman magiging Spanish citizen agad. At saka, the Golden Visa was not just Spain. It's several countries. It was also in Greece. Yeah. It was in Portugal. So, it's just that it went into the consciousness of people because you had somebody like Bea who availed of it. So, nag-invest siya ng condominium doon. Although hindi ko rin alam how sound that is. Kasi kung magkakaroon ka ng condominium, unless paupahan mo doon at meron kang ispanggol na magaling mag-alaga at honest, at faithful sa iyo to the last. Well, it depends also because I think Bea naman came in on the earlier side of it also. Yeah. Pero para gawing bakasyonan, parang napakamahal yata. Well, she can afford that. Bumili siya ng farmland na ang pagkakaalam ko, this was more than 10 years ago, to the tune of 10 million. So, syempre, nag-appreciate na yon. And then, best of all, nagbahay siya sa White Plains. Sa White Plains ngayon, 350,000 per square na ngayon. Wow. Pagpalagay natin na 600 lang yung kanyang square meters pero it could be bigger, i-multiply mo na yan. So, kung sakaling, let's say, nagkaroon na siyang, yung pa-retire na siya, yung let's say, parang age na siya ni Gloria Romero, at gusto na niyang mamahinga, o gusto niyang pwede siyang lumipat, mag-downsize siya, lilipat siya sa condominium, pwede niyang gawin, ipagbili niya yun. Ilang milyon, baka bilyon na yun by that time. Dapat, bagong artista, unang investment mo, kotse. Huwag kang bibili ng luxury car. Basta, huwag ka lang ititirek.
pwede kang bumili ng first hand, pero wag yung super mahal talaga. Basta't umaandar na maganda reputasyon, kailangan mo yun eh. Tapos sa dinami-dami ng rent to own ngayon na condominium, mag-invest kayo doon. Kaya lang kasi, baka maraming magalit sa akin mga agents nito. Ang condo ngayon parang sa dami kasi, ang hirap na mag-dispose. At saka kung magbibili ka ng condo, bumili ka malaki. Kasi mas madaling i-flip ang malaki Hindi. kesa sa maliit. No, ang sa akin as per my observation, mas maliit, mas madaling i-dispatcha kaysa malaki. At saka ang pagkamalaki yung condominium mo, ang laki ng babayaran mong association dues. Oo nga, pero if you're going to flip it, it's easier to, and you get more profit when you're flipping the bigger units rather than the 30 square meter units. I'm sorry. Hindi, pwede, mas madali naman magbenta kasi mas mura eh. Pero ibig ko sabihin, kung ang hinahanap mo margins, mas malaking margins, mas malaking unit. I don't know. Ang sa akin kasi ngayon sa condo, kung hindi mo rin lang naman titiran, buy small. At yung pang-investment lang, buy small. Alam kong sa maraming nanonood sa atin sa TFC, sa Amerika, iba ho ang konsepto ng real estate sa Amerika sa Pilipinas. Kasi sa Amerika, pwedeng bumagsak. Sa Pilipinas, hindi eh. Pwedeng mababa ngayon, pero hindi na bababa pa. Laging ang ano yan, steady ngayon. Hindi siya talaga, Hindi siya babagsak talaga. Pataas lang yan. oo, tataas ng tataas, but there's just a range of rates that you will have it. Hindi katulad sa Amerika na nagsisiso yan talaga. Oo, dito talaga. It could be worth $300,000 for example, tapos babagsak siya to 150 if it's a bad market. Tapos magre-rebound siya. Dito sa Pilipinas, ano siya? Steady ka lang. Tapos and on the up. Yun. And then with that, sana po yung marami kayong napulot na At sana ho na-inspire informasyon. kayo dun sa listahan ni Butch ng mga celebrity investors. Marami pa rin ho sila. Siguro hindi lang ho namin alam yung extent o yung detalye ng kanilang mga investments. Pero marami ho dun sa mga nag-aartista ho ngayon ay marunong na rin humawak ng pera na nakakatuwa. Guess anong araw, no? Oo, kasi habang nagtatrabaho sila, at least nakakaipon sila at nakakapagpundar sila. Oh, hindi, tsaka aminin natin, ang swelduhan ngayon, hindi na kasi laki ng dati. Bakit nung first starring role mo, binarat ka? Nung nag-extra ako sa sine, magkano nga ba yung binayad sa akin? 2,000 pesos ata. Pero may speaking lines naman, yun eh. ano yata nun, di ba, ang artista pa nun, si Rogelio De La Rosa yata. Uy, Di ba tumigil ka. Ang ka-eksena ko si Jackie Lu Blanco. Talaga? Alam mo ba kung ano sine yun? Sige. Ano? Si Aida, si Lorna at si Fe. Ay, yung kay Johnny Manahan? Nandun ako sa eksena Si- na si Jackie Lu. Ako yung best friend niya tsaka assistant. Okay. Anyway, with that, sana nga tama ka nga, ma-inspire kayo. Wow. Again, in the famous words of Aramina, you will not succeed until your seventh business. Okay. But So, she succeeded, she succeeded. And we admire her for that. yes. And with that, maraming salamat and join us again for another edition of Best 10 Bets. Ako po si Butch Ako Francisco, si Leo Katigbak. who is the best investment of this program. Better dahil dalawa lang pala tayo. Okay. Okay. At sa ating bonus round, ipapasok ko dito si Ken Chan na merong bagong well, hindi naman, he's been around for more than 10 years pero yung nagkapangalan talaga siguro mga 7 years ago. Pero agad-agad nagkaroon siya ng coffee shop niya na Christmas themed. Yun. And may mga sinasabi kong pangalan sa akin. I don't necessarily agree. Okay. Okay. And then, isasama ko sana si Jed Madela. Kasi ito yung nagpagawa siya dun sa kanyang Mindanao hometown ng bahay niya. Tapos sa baba, parang meron siya negosyo. Yun. So, yun lang ang add ko sa ating bonus round kasi hindi ko naman talaga alam pa. Bayaan nyo kapag ako iisa-isahin ko lahat yan. At tapos, pupunta tayo sa BIR. Pabubuksan natin yung mga libro. Tapos, libro pala ni Leo Katigbak na buksan. Oy, maayos ang libro ko. Oo nga, kaya nga, di ba? And with that, again, maraming salamat sa
ating bonus Sa bonus round po na si Butch Francisco lang may listahan kasi siya po ang malakas ang loob na magsabi ng mga ari-arian ng mga artista. dahil wala akong ari-arian. Thank you for joining us. Thank you for joining us. Till the next time. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.